Ulit-ulitin ko sa'yo ang nadarama, aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo, kahit kailanman magbabago. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Record na pala. So okay mga tol, it's me again, your Kuya Nasa, at welcome back nga po pala ulit sa channel natin. So ngayong gabi, makikichismis po tayo, no? So siguro naman po narinig ninyo o napanood niyo na o nabalitaan niyo na yung tungkol sa Melon Plus, no? Na pinost po sila ng SEC na hindi nga po sila rehistrado, kaya sinabihan po sila na, alam niyo na po yun, pero ayaw po natin sabihin yung word na yun kasi nga isa po yun sa nilook forward natin ng mga platform, no? Pero ngayon po, ayun, nagkaroon po sila ng problema sa SEC kasi hindi po pala nila na asikaso o parang na-bypass po nila yung registration po nila sa SEC, no? So napakalaking pagkakamali po nito, kaya kung kayo po ay isang corporation na tinatawag, eh talagang automatic po kailangan niyo po talagang magparehistro diyan, no? So, siguro baka nakaligtaan or sana malinis nila yung pangalan nila tungkol dito sa issue nila sa SEC, no? Kasi napakalaking bagay po niyan, SEC yan eh. Security exchange yan. So kailangan niyo po talagang linisin yan. Hindi niyo po talaga pwedeng i-bypass yan, no? Kaya nga po kung matatandaan niyo yung nung ni-reviews natin dati yung Shop to You, so isa po yun sa mga dahilan na ibinigay natin kung bakit hindi po sila makapasok o makapag-operate sa Pilipinas. Kung talagang legit at balak po talaga nilang pasukin ng Pilipinas, sinabi ko po sa video natin doon na kailangan po nilang asikasuhin muna yung registration nila sa SEC, dahil yun po yung number one rules na kailangan o number one rule na kailangan po nilang gawin bago po sila makapag-operate dito sa Pilipinas. Kaya naman kung saan kapag may nag-order po sa kanila, is nagiging dahilan is pinaka-cancel po nila, no? So yun po yung sarili kong pananaw. Pero nung sa katagalan na, kung nag-aaral po natin tungkol kay Shop2You, may mga natuklasan po tayo tungkol sa platform na to na maaaring hindi po maintindihan ng iba. Kaya ginawa ko na lang, tinigil ko na lang yung pagbibigay ko ng update sa kanya, no? Pero gusto ko lang din i-share sa inyo na until now, nandun pa rin po ako sa platform at tuloy pa rin po naman yung aking sistema doon na pick and roll lang, pick and roll kumbaga. Parang ganun lang. Pagka okay na akong gusto ko nang ilabas yung pera ko, or gusto ko nang kumuha ng pera doon, so yun lang, i-advise ko na lang yung aking account specialist or assistant na yun nga, mag-withdraw ako, no? Pero hindi ko na talaga siya in-advise para sa lahat kasi hindi naman natin masasabi na lahat ng tao is mulat sa ganitong klase ng sistema. So meron kaming mga nakikita na pwedeng hindi pa ninyo nakikita, meron kaming mga naiintindihan na maaring hindi nyo pa naiintindihan kahit sabihin na namin sa inyo yung mga nararanasan namin at mga katotohanan na nararamdaman o nakita namin, is lagi pa rin po kayong merong tanong, no? So kaya nga po lagi kong ina-advise sa lahat ng mga taong nag-PPM sa akin, kahit ano po yung makita ninyo sa amin ng mga pinopromote po namin dito, lagi nyo pong isasalalay sa mga balikat ninyo yung pinakamatinding responsibilidad natin bilang tao. Kayo po yung magdidesisyon lagi para sa sarili ninyo. Huwag po kayong magbase sa mga komentaryo, mga reviews na ginagawa namin. Kami po ay nagpapakilala lang ng mga platform na pwede po kayong kumita. Pero wag nyo pong aalisin sa sarili ninyo. Sarili ninyo. Siyempre, pera po ninyo yung gagamitin ninyo eh. Kumbaga meron kaming mga nasasagap na mga system na pwede kayong kumita. Pero wag nyo pong aalisin sa mga sarili ninyo yung karapatan ninyong mag-aral. Pag-aralan nyo po yan. Ako po, hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Number one, hate na hate ko yung pag-aaral. Pero ngayon, dahil kailangan po nating gawin yan, dahil kung talagang gusto nyong mag-grow, kailangan nyo pong pag-aralan kung ano po yung dapat ninyong pag-aralan. Kasi iba naman na po yung yung sistema ngayon, no? Kasi hindi naman na tayo mga bata, syempre hindi naman natin kailangan na mag-aral pa ng magbasa ngayon, magbilang ngayon, kasi natutunan na natin yan before. So para sa akin, okay na yun. So ngayon, tutukan nyo kung ano yung mga platform o yung mga hakbang na gagawin ninyo para sa mga sarili ninyo na tutukan ninyo yun bago pa kayo magdesisyon. Ngayon, may nakita kayong mga platform sa amin, pinakikilala namin, huwag kayong mag-dive in basta-basta kasi nag-dive in kami doon o nakita nyo na kumikita kami doon. Mag-do your own research pa rin kayo. Huwag nyong aalisin sa inyo yan dahil dyan kayo mag-grow. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo yan, kung natatandaan nyo, lalong-lalo na doon sa mga talagang mga antigo na mga subscriber natin, no?
So kung kayo hindi nyo pa mga napapanood yung mga videos ko before, balikan nyo na lang sila. So doon marami kayong matututunan talaga. So ngayon kasi parang okay naman na, paganda na paganda yung system ni Sitaw. Kaya halos ako ngayon, naghahanap na ako ng basher no? So sa nangyari ngayon na to kay Melon Plus, medyo masasabi ko, pogi points to kay Sitaw. Pwedeng maging pogi points to kay Sitaw kasi biruin mo magwa 1 year na si Sitaw. Pero hindi niya naranasan na i-post siya ni Sek, no? So ngayon, si Sitaw pwedeng mag-gain ng additional pogi points sa pangyayari nito. Pero at the same time, nalulungkot pa din kami. Bakit kanyo? Marami tayong mga subscribers o mga kaibigan, mga kakilala na pumasok doon sa loob ng platform. So, sa ngayon, pinagdadasal pa rin namin na sana malinis ni Melon Plus yung pangalan niya kasi nga isa siya sa mga example natin na talaga namang yung sistema ng negosyo ngayon online is talagang paakyat na, no? So sana maayos nila to. Yung mga kaibigan natin diyan sa Melon Plus, sana lahat sila makalabas ng okay sila, no? Hindi sila masyadong papunta sa pagkadapa, no? Control lang lagi, kaya nga lagi sabi namin sa inyo, ito kasi yung hindi naiintindihan ng iba, no? Sobrang haba ng intro ko. So ito nga kasi yung hindi naiintindihan ng karamihan, no? Once na meron kasi silang mga naranasan na ganito, mga ganyang mga klase ng sistema at kinukumpara na nila sa lahat. So ang nangyayari tuloy, hindi na nila napipili kung ano ba talaga yung dapat at sa hindi dapat. So kaya nagiging basihan ng mga tao na kung ano lang yung nakikita nila, yun na yun. Kaya pag may dumating na totoong platform na talagang pwede kayong mag-gain ng income, at dumating sa ganitong sistema na hinantungan na, lahat nadadamay na, no? So, ngayon, sa dami ng mga pinatunayan ni Sitaw, mag-1 year na at talagang napakarami ng kumita. So, hanggang ngayon nga, talagang totoo pa yun. Totoo pa rin po talaga na hindi pa rin talaga lahat ng tao mapiplis mo na iba yung ganito, iba yung ganoon. Kaya nga po lagi kong sinasabi sa inyo na huwag nyong aalisin yung karapatan ninyo bilang tao na gumawa ng sarili ninyong na gumawa ng sarili ninyong pag-aaral at desisyon base sa mga hakbang o mga papasukin ninyong mga negosyo, no? Hindi naman ninyo kailangan mag-aral lang mula sa grade 1 di ba? Kailangan nyo lang silipin kung ano yung pagkakaiba nung A, B, C, D, kung ano ba yung tamang sagot doon. Siyempre, pag nag-aral kayo, mapipili nyo kung ano yung totoo. So, hindi naman po natin sinasabi, uulitin ko po hindi po natin sinasabi na nakitaan natin ng hindi tama o hindi magandang sistema si Melon Plus kaya hindi rin po natin pinakilala. Kumbaga para sa akin, ang naging desisyon ko lang po doon is focus muna ako dito kay Sitaw at wala naman po kasi talaga akong time na mag-handle pa ng mga panibagong mga platform, no? Kasi tayo may trabaho din, pansarili. So yun lang po yung naging sarili kong dahilan, no? Para hindi ko po ito i-promote o hindi ko rin po siya pasukan o subukan. So sa mga less hassle na para sa akin na pasok sa time ko, yun lang po yung tinatry ko. So uulitin ko, hindi lang po porket pag may nakita kayo sa amin na in-introduce namin, is yun na yun. No, lagi pa rin po kayong mag-do your own research dahil yan po yung pinakamahalagang sangkap. Paano po ninyo malalaman kung ano yung dapat na desisyon na piliin ninyo base sa sarili ninyong pamantayan. So ngayon, hindi pa tayo nakapag-intro. Ang haba na ng salaysay natin, kaya pasok muna natin yung intro! Okay mga tol, doon na tayo na sa loob ng platform ng Sitaw. So medyo napahaba yung pakikisimpatya natin kay Melon Plus. So sana maging okay yung platform nila, no? Sana mapatunayan pa rin talaga nila yung sarili nila na talagang isa silang corporation na handa silang magpa-register sa SEC. So yun lang po, no? Sana mapatunayan po talaga nila. Pero ano man po ang mangyayari para sa akin talaga, dagdag pogi points talaga po ito kay Sitaw, no? So sa akin lang naman po yun, no? So okay, ngayon mapapansin nyo dito, meron tayong 57% processing rate. So kagabi 62, no? So pagkakabanggit ko pa nga sa vlog natin is 66%. So 60% to kagabi, ngayon naging 57. Bakit kinasa? Hindi ka ba nagproseso ng order ngayon? So nagproseso po tayo. Katunayan po niyan, nandito po yan. Pakita natin sa inyo yung ating wallet. So mapapansin nyo po dito sa ating record, meron po tayo ditong 10. So 6 hanggang 15 po yan. So 10. Plus meron pa po tayo dito sa kabilang page ng 14. So kasi ito, freezing money na po ito, no? So meron tayo na prosesong 24 orders kanina. Pero bakit ganun Kuya Nasa? Hindi dumagdag, hindi tumaas yung processing rate mo. So itong tanong na to, napansin ko to doon sa group sa Facebook, sa Sitaw nga. So ito po yung post doon sa Sitaw group, no? Ang sabi po niya dito, permission to post admin. I had activated vacation mode kanina. Then pick up orders. Nag-update ang processing rate ko to correct amount.
But this afternoon, suddenly bumaba ang processing rate given na nabawasan ko ang pending ko. Dahil tinanggal ko ang past 12 days pendings, dapat pataas pa nga ang processing rate dahil nabawasan ang total orders denominator. Maybe minamali ng platform ang kwentada ng PR para hindi ma-achieve ang 12, 10, 8% profit, lalo na malapit na ang first evaluation September. So dito po sa sinabi ni Sir dito na minamali, parang hindi po ako masyadong believe doon. So siguro meron lang mga leak na hindi natin napapansin dito sa ganitong klase ng mga issues. Pero sinabi naman niya dito na napansin niya to while he's on vacation mode, no? So sabi niya activated yung kanyang vacation mode. Kaya nagtataka siya. Bakit imbis na tumaas nga naman yung processing rate niya is bumaba pa. So nakuha ko naman yung point niya ron. Tama naman yun. Pero magbabase pa rin po kasi ito once na kunyari na yung 12 days spendings mo. So sabihin na natin nag-pick up ka kasi sabi mo medyo malaki yung mga percentage mo eh. So siguro nag-pick up ka dito ng mga sabihin let's say 7 products, 8 products pinroseso mo, no? Then yung nirelease mo o yung kinlose mo yung processing o yung vacation mode mo or maaari habang naka-vacation mode ka kasi may mga ganitong instances, no, na nangyayari kahit na naka-vacation mode sila, may mga orders na nakakalusot. So baka hindi mo lang sir na observe na meron palang nakalusot na order sa'yo while you are on the vacation mode. So yun yung masabi kong posibleng nangyari dito. Kasi naget ko yung point ni sir na sinabi niya na ginawa niya nga itong ganitong klase ng proseso habang naka-trigger po yung kanyang vacation mode. So, malinaw po yun na talagang secured na wala siyang papasok na order, no? Pero, hindi po natin matatanggi at hindi po natin ikakailato na talagang marami pong nakaka-experience na may mga leak na orders na pumapasok kahit sabihin nyo na naka-vacation mode po kayo, no? So, baka maaari, sir, na hindi mo po ito napansin. Dahil tiwala ka na naka-vacation mode ka, nalusutan ka ng mga ilang orders na pumasok doon sa shop mo na pinroseso mo yung mga pending orders mo. So sa akin lang naman pong sariling pananaw yun, no? So kaya ang magiging suggestion nga po rito, may nakita naman po akong magandang suggestion dito na nag-comment sa inyo. So, no, sabi niya dito, si Sir Jeremy Magpuri, mag-validate naman po si AS nyo kung tama po yung computation ng PR nyo. Prior sa evaluation, alam naman po nila yan. Pag ganyan po, manual computation muna, then i-appeal sa AS pag inaccurate. So, tama po yun, no? Maganda po yung sinabi dito ni sir. So, make sure lang po talaga yung orders o yung mga pending orders po ninyo is ganun yung amount nung pinroseso po ninyo yun. Then, habang nakatrigger po yung holiday mode ninyo, is nung ilan po yung pinroseso ninyo, is dapat tugma pa rin po dun sa may iwang mga pendings. Kagaya na lang po nang nangyari sa akin dito. So, kaya nga po pinakita ko sa inyo yan. So, ako po kanina ay nagproseso ng 24 pending orders. Pinakita ko naman sa inyo. At ang naiwan po sa aking mga pending orders dito is 131 lang. So, kung mapapansin nyo rito, may nakalagay na 22 dahil kinumpute ko na yan. So, 153 o 54 na nga siya ngayon. O 154, let's say, then minus 131. Yung 131 po na yun po yung mga naiwang mga pending orders sa akin after ko mag-pick up ng mga pending orders ko, no? Nung after ko ma-pick up yung 24 orders, then naiwanan po ako ng 131 pending orders. So ngayon, mapapansin ninyo, 154 na siya. So sa madaling salita, halos na lesser na o halos na abot niya na yung same amount ng aking mga pending orders bago ako magproseso kanina. So ibig sabihin, yung mga pinroseso kong 24 products is isa na lang yung kulang na ibalik na ulit niya. Diba? So kung mapapansin nyo rito, bumaba na po ulit yung processing rate ko ng 56 dahil kanina po bago po ako magproseso ng mga order is nasa 56% na po talaga yan. So bago po ako mag-pick up, kagaya nyo, syempre tinitignan nyo naman yan kung ilan yung percentage ng processing rate ninyo. Then pag nag-process po kayo, napapansin nyo naman yun na tumataas din siya, no? After ng ilang oras, nagbabago po siya talaga, tumataas siya. Sinabi naman din po yun ni Sir Don sa kanyang post, no? So sabi po nga ngayon niya na nung afternoon biglang bumaba. So maaring may pumasok na pong orders nung afternoon na yon sa shop ninyo. Pwedeng kahit naka-activate pa po yung holiday mode ninyo, baka nga po may mga leak orders, no? Kaya lagi niyo pong babantayan kung ilan po yung bilang nung inyong pending orders.
Kasi baka po hindi ninyo namamalayan na meron pong mga nakakalusot na mga leak orders while activated po yung inyong holiday mode. So ganun lang po yung sa tingin ko naman na senaryo na nangyari dito, no? Kasi hindi naman po talaga natin matatanggi. Marami pong nagre-report niyan na bakit ganun kuya nasa naka-holiday mode ako, may mga nare-receive akong mga order. So, yun po, yun yung sa aking sariling pananaw lang naman, no? So, ngayon, kagaya nga nun, kung hindi naman po ganun yung sistema at nabantayan nyo naman po talaga, sundin nyo po yung payo na nag-comment sa inyo dyan, na binasa ko po kanina. So, malaking tulong po yun. So, sana nakatulong yung pagbibigay ko ng linaw sa ganitong klase ng mga issue. Sana, yung mga nakakaranas ng ganito, lagi nyong i-monitor kung ilan yung pending orders ninyo bago kayo mag-process. Then, kung ilan yung pending orders ninyo after ninyo mag-process, then tignan ninyo kung magiging galaw ng percentage ng processing rate ninyo. Then, tignan nyo kung pumasok, may dumagdag ba ng mga orders, kung ilan ba yung mga orders na pumasok sa inyo, kung bababa ba ng ganun dapat yon para ma-monitor ninyo. Kaya nga lagi kong sinasabi, di ba, na maging responsableng seller po kayo para maiwasan po natin yung mga katanungan na kung tutuusin is tayo lang po ay masasagot natin. No? So, yun lang po yung magiging advice ko dito. So ngayon, balik tayo dito sa wallet natin. Pakita lang natin. So meron na tayong 9,000. So ngayon, no, bumabagal na yung pasok ng wallet balance natin mga tol, no? So syempre, papasyal ko na rin kayo sa ating affiliate. So 8.2. So medyo bumagal, no? Bumagal yung pasok ng order natin. Dapat kasi nasa 8.5 na to eh. Kasi alas 2 medyo na pala dito. Alas 5 na dyan mga tol, no? So bilisan na lang natin to. Hindi na tayo masyado magpapatagal. So yun na muna siguro ngayon mga tol, no? Medyo gabi na pala rito. Hindi ko na malayan yung oras. So sa mga tao na gustong magtanong tungkol kay House of 4X, PM nyo lang po ako dyan at isama ko po kayo dun sa group ng mga nag-i-inquire. So para isang paliwanagan na lang po tayo, no? So pagpasensyahan nyo na po kung hindi ko pa siya magawa ng video ngayon. Talagang busy pa po talaga. Kaya dun po sa group na yon, pinapasa ko lang po sa kanila kung ano yung updates, kung ano po yung mga sistema ng platform, kung paano sila pwede mag-try. Pero hindi po ibig sabihin na once na pumasok na po kayo doon, is obligado na kayong mag-join. Kaya nga po lagi kong sinasabi sa inyo, kanina pa lang sinabi ko lang ulit, na wag po kayong magbabase sa mga sinasabi namin, sa mga pinakikita namin sa inyo. Kami po yung nagbibigay ng informasyon sa inyo, ng idea sa inyo na meron pong ganitong klaseng platform na nag-i-exist ngayon na pwede po kayong kumita. Pero lagi nyo pong tatandaan na nasa inyo pa rin po yung desisyon yan. Huwag nyo pong aalisin sa mga balikat ninyo yung karapatan ninyong magpasya bilang tao. Kaya nga po kayo tinawag na tao, dapat po kayo yung masunod kung ano po yung desisyon na gusto ninyong gawin. Kaya kung pagiging tamad po ang magiging sandalan ninyo sa mga ganitong klase ng platform, huwag nyo pong isisi sa mga taong kung sino man po yung mga nagpakilala sa inyo ng platform, okay? Kasi meron po kayong responsibilidad bilang tao na aralin at magpasya po base sa sarili ninyong pamantayan. So hindi po namin kayo pinipilit na mag-join sa mga ganitong klase ng platform. Kumbaga kami nagbigay lang ng idea pero ang decision pa rin po is nasa inyo. Kung kami ay nagbibigay sa inyo ng ganitong klaseng idea, dapat aralin ninyo. Huwag kayong basta-basta na lang nagda-dive, no? Kasi meron talagang mga tao na mulat sa trading, alam po namin yung risk ng trading, sila po yung mga tao na hindi mo na kailangang paliwanagan ng gusto. Kasi pag narinig po nila yung tungkol sa trading na to at copy trading, meron po silang experience dyan, alam na po kagad nila kung ano yung risk niyan. Kaya so tutusin lang, hindi ko po talaga pinapaliwanag ng gusto dahil hindi ko po kailangan yung mga taong hindi naman po talaga naiintindihan yung sistema tapos magjo-join sila dahil lang sa ganung sinabi ko. So kung kayo po ay hindi nyo po naiintindihan at ayaw nyo pong aralin, hindi po ito para sa inyo. Pero doon po sa mga taong nauunawaan kung paano nag-work yung system, PM nyo lang po ako dyan at kita-kits po tayo sa House of Forex. Okay? So, kita-kits sa susunod natin update. See down!